Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Bill, parang done deal na sa LA Clippers. Paul George nagbabala sa Warriors, banta sa titulo next season. At naging turnhead ang ginawa ni Jackson Davis kay Kuminga. Patuloy pa ring umaasa matapos ang pag-alis ni Nickeil Walker-Alexander sa free agency. Muling nakatanggap ng masamang balita ang Minnesota Timberwolves. Ayon sa ulat ng The Athletic, malabo na raw makuha ng Wolves si Bradley Beal dahil tila ang Los Angeles Clippers ang nangunguna sa mga teams na may tsansang pumirma sa kanya sakaling maayos ang contract buyout niya sa Phoenix Suns. Isa ang Timberwolves sa 5 teams na may kumpirmadong interes kay Beal ayon kina NBA insiders Mark Stein at Jake Fisher. Ang Clippers, Lakers, Warriors, Wolves at ang team ni Giannis na Bucks ay mga team na kumpirmadong interesado kay Beal kapag siya'y naging unrestricted free agent at ang Clippers ang kinikilalang may pinakamalakas na tsansa sa 33 taon na former All-Star, ulat ni Stein at Fisher sa The Stein Line Substack newsletter. Maaaring mag-offer ang Clippers ng milyong-milyong halaga kay Beal para sa susunod na season. Bukod pa rito, may bakante silang pwesto sa starting lineup matapos nilang i-trade si Norman Powell sa Heat sa isang 3-team deal na nagdala kay John Collins sa Clippers. Mas mataas ang kayang ini-offer ng Wolves sa usaping pinansyal, ngunit malamang na limitado ang magiging papel ni Beal bilang 6th man lamang, maliban na lang kung si Anthony Edwards ang magiging point guard at si Beal ang magiging katambal niya sa backcourt. Pwede nilang i-offer kay Beal ang kanilang taxpayer mid-level exception, ngunit gagamitin lamang ito ng Wolves kung naniniwala silang makakapagdulot ito ng malaking impact sa susunod na season. Lalo't malapit na sila sa itinakdang salary cap threshold, ayon kay John Krawczynski ng The Athletic na sumipi sa mga source mula sa liga. At si Beal ay isa sa mga ganitong klaseng player. Ang 3-time All-Star ay magiging isang bargain para sa kahit anong team na makakakuha sa kanya bilang unrestricted free agent. Sa kabila ng maayos na stats ni Bradley Beal noong nakaraang season, mas gusto raw niya ang klima sa California kaysa sa malamig na Minnesota, kaya't malabo siyang mapunta sa Timberwolves. Samantala, ang Wolves ay interesado kay Malcolm Brogdon bilang posibleng kapalit ni Nickeil Walker-Alexander. Ayon kay Jake Fisher, kabilang ang Minnesota sa 8 teams na interesado kay Brogdon at bukas ang Washington Wizards sa sign and trade. Bagamat nagmula si Brogdon sa isa sa pinakamahinang season niya dahil sa injury, maituturing pa rin siyang valuable dahil sa kanyang playmaking at depensa. Maaari siyang magsimula sa tabi ni Anthony Edwards o pamunuan ang second unit kasama si Naz Reid. Sa sumunod na balita naman, muling inaasahang sasabak sa laban para sa kampyonato ang Golden State Warriors sa darating na season. Sa tulong ng muling inayos na core at ilang matatalinong galaw ngayong off-season, naghahanda ang team para sa posibleng huling totoong pagkakataon nilang maghabol ng titulo sa pamumuno ni Stephen Curry. Natalo sila sa second round, 2 taon na ang nakalilipas, hindi umabot ng playoffs noong nakaraang season at muling tinalo sa semis ngayong taon. Mataas ang inaasahan ng idagdag nila si Jimmy Butler noong mas maaga sa taong ito, ngunit napurnada ang kampanya ng ma-injure si Steph. Ngayon sa isang malusog na roster at momentum papasok sa bagong season, muling bumalik ang matataas na inaasahan. Si Curry ay 37 taon na, si Draymond Green ay 35 taon, si Butler ay magta-36 na taon ngayong Setyembre. Ito'y mga veteranong star na may limitadong oras na lamang sa rurok ng kanilang career, kaya bawat season ay may bigat para sa Warriors. Sa Podcast P, tinalakay ni Paul George at guest na si Baron Davis ang hinaharap ng Warriors. Ayon kay Davis, mukhang solid ang team pero kailangan nila ng isang X-factor, isang player na kayang magbago ng takbo ng laro kapag dikit ang laban. Marami kang mahuhusay at matitibay na batang player, sabi ni Davis, na tinutukoy sina Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at Moses Moody. Ngayon, kailangan mo ng X-factor. Naniniwala si Davis na kailangan ng Warriors ng isang tulad ni Derrick White na naging X-factor para sa Celtics sa kanilang championship run noong nakaraang season. Iba naman ang pananaw ni Paul George. Binigyang diin niya ang epekto ng mga young talent gaya ni Podziemski, Moody at JK na nagpapakita ng potensyal at unti-unting nagkakaroon ng papel sa team.
Ipinunto rin niya na sa playoffs lumiliit ang rotation ng team sa 8 hanggang 9 na manlalaro at naniniwala siyang may sapat na pyesa ang Golden State para sa ganitong laban. Gusto ko ang mga meron sila ngayon, sabi ni George. Tungkol naman sa X-Factor, naniniwala siyang si Kuminga na iyon dahil pasok siya sa lahat ng kinakailangan. Pwede siyang maglaro sa malalaki o maliliit na lineup, marunong siyang dumepensa kaya gusto ko ang nakuha nila. Sa tingin ko sapat na ang meron sila. May ibubuga pa si Steph, si Draymond at si Jimmy, kaya naniniwala akong may laban pa sila, dagdag niya. Isa pang posibleng dagdag sa lakas ng Warriors ay ang inaasahang paglagda ni Al Horford. Ayon sa insider na si Tim McMahon, malapit nang mapunta ang veteranong big man sa Golden State. Lahat ng senyales ay tumuturo na ito na ang isa sa mga huling pagtakbo ng Warriors para sa titulo gamit ang kasalukuyang core. Kung makakamit nila ito o hindi, nakasalalay sa pananatiling malusog ng kanilang mga players at sa kung gaano kalalim ang makukuha nila mula sa kanilang mga veterano at kabataan. Sa kabilang banda, nanggaling sila sa nakakadismayang off-season ang pinagdadaanan sa ngayon dahil wala pa silang ginagawang makabuluhang galaw maliban sa kanilang mga pick sa MLB draft. Pumasok ang Warriors ngayong summer na may layuning palakasin ang kanilang roster sa paligid ng star trio na sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, ngunit tila hindi iyon nangyayari sa ngayon. Patuloy ding naghihintay ang Golden State sa desisyon ni Jonathan Kuminga, isang restricted free agent, habang pinag-iisipan nito kung babalik pa ba siya sa Warriors sa kabila ng hindi pa malinaw ang magiging papel niya sa rotation sa susunod na season. Habang wala pang desisyon si JK, nabigo ang Warriors na makuha ang ilan sa kanilang mga target sa free agency at mukhang mas lumalakas ang posibilidad na gagamitin siya sa isang sign and trade deal para makakuha ng isang mahalagang player. Gayunpaman, posibleng bumalik pa rin siya sa Golden State sa darating na season, ngunit ang kamakailang pahayag ni Trayce Jackson-Davis tungkol sa kanya ay umani ng atensyon. Si JK ay isang mahusay na kakampi, pahayag ni Jackson-Davis tungkol kay Kuminga. Nakatawag pansin ito dahil ginamit niya ang salitang I sa past tense, was, na tila nagpapahiwatig na alam niyang maaaring umalis na si Kuminga. Agad itong napansin ng mga fans sa social media at marami ang nagtaka sa paggamit ng past tense ni Jackson-Davis na tila ba pinalalabas na wala na si JK sa team. Hindi pa rin malinaw ang magiging papel ni JK sa Warriors sa susunod na season, lalo na't halos hindi na siya ginamit ni Coach Steve Kerr matapos kunin si Jimmy Butler noong nakaraang season. Nagkaroon lang ulit siya ng playing time nang ma-injure ang ilang key players sa playoffs. Dahil dito, posibleng ipamigay na siya ng Warriors ngayong off-season at kung sakaling manatili siya, malamang na matrade rin siya bago magsimula ang trade deadline ng susunod na season. Ano't anuman, mukhang malapit nang matapos ang panahon ni Kuminga sa Golden State habang sinusubukan ng team na bumuo muli sa paligid ng kanilang tumatanda ng core sa pag-asang makahabol pa sa isa pang kampyonato.